normally ma-observe natin lalo sa construction site. Maalikabok talaga, occupational safety and health. Merong part 2 na sabi, occupational related diseases. Yung dust, no? Kasi naman natin, everyday naman, naka-encounter tayo ng dust, wala naman tayong nararamdaman. Yun, so mayroon siyang sinasabi na effect later on in life, no? Kung tataka ka, bakit ka na meron ng TB, bakit nagkaroon ng problema sa bata. Diba? Pero isipin mo kung nga pala nagtrabaho sa construction few years, few decades ago, makain yung boss. So yun yung mga sinasabi na occupational related diseases sa safety. Kaya kinoconsider din namin yun. Sample na lang yung OSHA ng Amerikano. Mahigpit sila. So ini-impose talaga nila yung responsibility, accountability ng company. Na-track nila yung records ng mga workers sa hospital kung related ba ito sa previous na trabaho nila. So isa sa mga na-identify nila yung silica dust construction site. So based sa statistics, mataas yung record ng mga lung disease, cancer, respiratory diseases related sa dust. So primarily nakukuha yun sa construction. Yung sinabi ni Jerome Mayra, yung pagkakat ng concrete. Anything that will disturb the materials, especially the rock concretes, will create silica dust. Iba siya doon sa normal dust na nakikita natin sa paligid. Kagaya ng mga dyan sa kalsada na nililipad ng hangin. Iba yung dust na yun sa silica dust. So yun yung kailangan natin ma-identify at saka kailangan natin maging aware kasi na-encounter na natin yun sa site. Hindi lang natin na-identify yung hazard na dala sa silica dust. Isa sa mga cause ng dust, main source ng silica dust is yung cutting ng PCCT. Yun yung pagkakat ng PCCT nagpupunod yun ng fine dust. Ito makikita mo pag makat tayo ng gamit yung concrete. So, iba yung alikabok na napupunod during cutting. So, hindi lang siya normal na alikabok. Delikado siya sa kalusugan natin. Bakit siya delikado? So makita natin dyan sa picture na yan. Ito yung normal dust, no? Normally, galing siya sa wood, drywall, cement, paint. So, yun yung mga dust or normal movement ng vehicle sa dirt road. So, yun yung mga dust na normal dust sa construction site. Meron naman silica dust na pre-produce during cutting, grinding, drilling, crushing of concrete, stone, bricks, blocks, tiles. So yun yung delikado. No? Bakit magkaiba? Anong pagkaiba nila? So yung analogy niyan, yung explanation bakit delikado is yung size. Yung size at saka yung karakter ng alikabok. Pag nilagay mo siya sa microscope, yung size ng normal dust malalaki. So may size siya, 5 to 100 microns. Ulit pa sa buhok mo, no? Sa buhok ng tao, ganun kaliliit. Pero visible pa rin siya, no? Tapos yung karakter ng dust, normal dust, makita naman natin yung pag lumipad yung alikabok, bigla siya magsisettle. Normally nasa surface, malapit lang sa surface ng working area. Pag wala ng hangin, bababa siya sa surface. Yun yung karakter ng normal dust. Yung silica dust, masyadong maliliit, 5 microns lang. Gano'n ba kalit yung 5 microns? Siguro yung buhok mo, 100 times kalit. Gano'n kaliliit yung size. So isipin mo, hindi mo na makita yun. Nakahalo yan. Kahit siguro dito sa ngayon, meron nakalutang na mga dust. No? So gano'n yung karakter ng silica dust. Tapos, para siyang crystal na mga maliliit. So yung analogy niyan, yung size difference, para lang mayroon kayong sa imagination nyo. Halimbawa itong G1, ito yung normal dust, no? Na lipad-lipad sa hangin kasi nadala ng hangin. Yung silica dust, ganito kaliliit o mas maliit pa rito sa buhangin. Ganon yung diferensya nila, no?
Kaya gusto namin sa safety maintindihan, appreciate yung hazard na yun kasi delikado talaga. Meron talagang hazard sa site na dust related yung sa respiratory ng tao, no? So itong picture na to, yung pangalawang picture, mapapansin nyo, yung epekto, paano pumapasok yung alikabok sa loob ng sistema ng tao, no? So, yung respiratory system natin, yung sistema natin sa katawan, paano tayo huminga. So, may inhale natin yung dust na yon, papasok sa ilong, sa bunganga, sa mouth, tapos papasok doon sa papunta ng lungs, no? Pero yung, siyempre, yung Panginoon, He is the ultimate engineer, no? Yung gas system natin sa katawan, naka-engineer yan. Mayroon yung mga filter, no? Ganon kaganda yung disenyo ng Panginoon sa katawan natin. So yung normal dust, normally hindi yan naabot sa lungs. Dito pa lang sa mouth, papunta pa lang sa lungs, na-filter na siya. Doon sa buhok ng ilong mo. Kaya minsan, pag nagtrabaho tayo, pag uwi natin dito sa barracks, maligo tayo. Pag ganun mo ang dumi ng ilong. Kasi yung alikabok, na-filter dito pa lang sa ilong, na-filter na. Pagpasok dito sa may alangala, kaya minsan pag may may plema, pag may dumi, kasi yung alikabok, na-filter doon sa plema, no? Hindi nakapasok sa lungs. Kasi malalaki siya yung size. Ang problema na doon sa silica dust, kasi pag ma-inhale mo yun, sa sobrang liit niya, kaya niyang pumasok sa pinaka sulok-sulukan ng lungs mo. Doon na nagkakaproblema. No? Doon sa sinasabi na alveoli. Yung pinakamaliliit na parang balon doon sa loob ng lungs. Doon siya magdideposit. Kaya sinasabi ko yung intro ko kanina, di ba? Yung occupational related disease. Kasi yung side effect niya is 10 years, maybe 15 years from now. So yung mga silica dust na yon, pag maipon yun doon sa loob ng lungs mo, may possibility na hindi niya mailabas. Yung katawan natin, hindi na niya kayang ilabas yung foreign bodies, yung alikabok na yun. So anong mangyayari doon kung hindi mo mailabas sa katawan mo? So makukuha siya ng damage. No? Yung katawan mo, gagawa siya ng paraan para protektahan yung sarili niya. So gagawin niya, babalutin niya ngayon yung alikabok doon sa loob ng alveoli mo. Magiging siya, parang peklat sa loob. No? Di ba pag merong TB yung tao, nakikita mo sa x-ray palang putik-putik sa loob. So yun yung mga peklat doon, mga sugat. Ganon din yung posibleng mangyari sa may sinasabi na silicosis. Yun yung cause ng silica dust after na maka-inhale yung worker ng ample amount ng delikadong alikabok. No? So pag ma-damage na yung alveoli, doon na lalabas yung mga sintomas. Hindi ka na makahinga, parang kang hinihingal. So doon na magkakaroon ng problema. So pero yung problema doon, natapos na yung trabaho mo, matagal na panahon, doon ka palang makakaramdam ng sakit. Hindi kawawa naman yun tayo, di ba? So kailangan natin i-appreciate yung sinasabi natin dito na gawin yung tamang precautionary measures. Na hindi ibig sabihin na okay ka ngayon, okay ka pa rin sa susunod na mga taon, no? Kasi identify na natin yung hazard, kaya nga nandito yung safety para sabihin sa inyo in advance na hindi naman sa pagiging paranoid, pero based sa data, sa mga experiences sa construction, meron talagang nangyayaring gano'n. Informasyon at saka tamang pag-appreciate mo sa informasyon at saka sundin yung mga kailangang gawin na steps para maiwasan yung hazard. No? So yun yung mga isa sa mga informasyon na sinishare namin. Kaya mahalaga yung background, no? Kaya pinapaliwanag namin yung anong pagkakaiba ng mga dust, anong epekto sa katawan ng tao. No? Ano, sino makakapagsabi yung procedure natin dito sa site? Pinakasimpleng procedure na ginagawa nyo na pero malamang hindi nyo napapansin regarding sa dust control. Ano yun? Ha? Face mask? Oo. So, pero yun nga,
Yung PPE is the last line of defense. No? Hindi siya yung primary defense natin. Hindi yung primary solution natin. Yung una, itong simpleng machine. Pansin mo, itong machine. Ano yung control mitigation dito para sa alikabok? Tama. So may rason bakit may tubig itong machine dito. Kaya nga sinasabi namin, pag gagamit kayo ng cutting saw sa concrete, siguraduhin nyo na may tubig. Hindi pwede na, oo, makaka-perform siya ng trabaho, makakapagkat siya ng PCCP kahit walang tubig. Pero may reason bakit kailangan ng tubig. No? Hindi lang sa kulat ng cutter para hindi siya madamage, para rin malisin yung alikabok na pinuproduce during cutting. No? Kaya mahalaga yun, huwag nyo yun i-skip. Kasi protection yun sa worker at saka protection din sa paligid. Di ba? Kasi kung yung nagkakat-kat gaya sa resettlement, nagkakat tayo doon, hindi lang yung worker yung exposed, pati yung mga nakapaligid na mga tao. So kung halimbawa yung hangin papunta doon sa downwind, tapos andun yung mga bahay, pupunta doon yung alikabok. So ma-i-inhale din ng mga tao sa paligid. So yun yung environmental effect ng alikabok, no? Yung dust control natin na susunod pa. Kasi yun yung pinaka-main concern doon. Hindi lang yung literal na alikabok, kundi yung health effect sa community, pati sa environment. No? So yan, isa sa mga sample, yung watering. Watering doon sa mga machine. Tapos, yung natin, water sprinkling. Napansin nyo, di ba? Minsan nag-apply tayo ng tubig dyan sa daan. So, isa rin yan sa mga mitigation natin bakit nag-apply tayo ng tubig, no? Hindi lang para kontrolin yung alikabok, para rin makontain natin yung alikabok na hindi pumunta sa ibang lugar. At saka hindi tayo makomplain ng community. Isa rin yun sa mga purpose ng water sprinkling natin sa road. Isa pa sa mga control natin yung speed limit. Dumadaan yung sasakyan sa likod, ang daming alikabok. So kung mas mabagal yung sasakyan, mas maganda. Kasi mas less yung disturbance niya doon sa surface ng access road natin. Yun din yung isa sa mga rason. Nag-i-impose tayo ng speed limit, no? During, especially sa summer season. Isa yun sa mga procedure natin sa site para ma-mitigate natin yung alikabok sa paligid. Grinder naman, no? Minsan magdadrive tayo ng concrete. O mag-chip tayo, halimbawa dyan sa during pouring ng concrete, may mga repair na kailangan. So kailangan ng grinding, chipping ng concrete, no? So maging maingat din tayo, maging responsible tayo sa bawat isa, no? Pag halimbawa, di ba, kagaya ng concrete coping natin, mahaba tapos nasa loob ng excavation. So parang yung direksyon ng hangin yan, parang tunnel, no? Parang may isang direksyon niya siya na sinusundan. So kung alam mo na malakas yung hangin, tapos yung mga co-workers mo nandun sa dulo, tapos yung direksyon ng hangin papunta ron, so sabihan mo muna sila, no? Na magsuot ng PPE, no? O umalis kung hindi naman sila doon nakasign talaga. Kasi pag halimbawa dito ako nag-rider, yung hangin papunta ron, so lahat tayo makakasinghot ng alikabok, pati yung nandun sa dulo, masisinghot niya yung alikabok. Lastly, yung PPE. Bakit kailangan natin magsuot ng respiratory protection? So, yung medical mask at saka intensified mask, magkaiba ng materialis. So, ito, no? Yan, o, may N95. So, itong mask na to, sufficient siya na protection siya laban sa mga dust, no? Kasi may material siya, mapifilter niya yung alikabok up to 5 microns. So, ibig sabihin, kayang-kaya niyan yung silica dust kasi yung size ng silica is 5 microns. So kaya niyang i-filter yung alikabok na hindi siya papasok sa tao, no? Pero kailangan may proper use, di ba? Kailangan i-fit ng maayos sa bunganga kasi mamaya nakasuot ka nga ng mask pero andito lang. Yung ilong mo hindi nakatakip. So ganun din, na-inhale mo rin yung alikabok, no? So kailangan
naka-fit ng maayos yung N95 mask. No? Kaya ini-encourage namin doon, lalo na sa mga concrete works o concrete repair, na magsuot kayo ng N95 mask. No? Kasi yung iniiwasan natin dyan yung health problem later on. So ito yung last defense natin para maproteksyonan yung sarili natin. PPE yung kailangan natin para ma-reduce yung effect sa katawan natin ng worker. No? Yung N95. Pero may limitation lang din to, no? Yung isa sa mga limitation niya, yung tamang pagsusuot. So, kailangan yung isuot ng maayos. Yung fit na fit dito sa mukha. Dito sa demonstration na to, yun yung gusto namin ipahagi sa ating lahat dito. No? Na i-appreciate yung mga safety procedure natin sa site. Na hindi lang yun yung sinasabi namin palagi. Yung sinasabi naming recommendation is hindi yung based lang sa opinion namin, no? Based yun sa standard. Ginagawa namin yung based sa assessment, sa hazard, at sa risk ng scenario natin, condition, type condition natin sa site, no? So yun yung mga minimum requirement natin. So, para rin yun sa lahat ng staff, sa lahat ng workers sa project, no? Para yun nga, uuwi tayong pumunta tayo dito para magtrabaho, tapusin yung project, at uuwi tayong buo at saka malusog. Na wala tayong problema sa katawan. So, yun lang regarding sa demonstration natin. Sir Ben, may